Okay, eto may balita din ngayon mga kababayan. Etong si Thea Tan. Well, sinasabi nyo kanina na baka ibang balita to kasi ito naman ay hula lang mga kababayan dahil nga po itong si Boss Dada nila yung mas maitim pa sa batok ko at mas maitim pa sa singit ko na si Dada Dagol, mga kababayan, mukhang huhulihin dahil sa pagpapakalat ng fake news. Boss Dada, handa ka na ba? Mga kababayan, ano ba sinabi ni Dada? Sabi kasi ni Thea Tan, mga kababayan, nawala Ayan, sabi ni Thea Tan, mukhang may mahuhuli mukhang may maaresto dahil sa fake news. Pero sabi ninyo kanina, 'di ba, dahil doon sa parang stage 4 colon cancer, mga kababayan. Well, ito ay hula ko lang. Kasi meron din na inilabas na video itong si Dada. Makulit, mga ka-GPnatics, talagang pinapatunayan niya na tanga siyang DDS. Pinatunayan niya na talagang ang mga DDS hindi nag-iisip. Ito, pakinggan nyo. Kapulisan ngayon, sinungaling, hindi malayo na nagsisinungaling din yung mga nasa ibaba. Kaya nga sobrang korap ng gobyerno natin ngayon kasi naniniwala tayo na yung pinuno korap. So yung sinasabi nila na fake news, malalaman natin. Kaya nga nandito tayo para magantay. Nandito tayo para magbantay. So kung ano man yung mga masasamang balak nila, wala, na-check natin. Di naman siguro lalabas yung mga balita na yan. Di naman siguro kakalat yung mga balita na yan kung wala sa loob nila mismo naglilik ng information. So we hope na talagang fake news yun kasi alam natin, illegal yan. Alam natin, wala namang kaso si Pong Pulong. Wala naman tayong alam na kaso ni Pong Pulong. So, yun nga ang point Walang kaso si Pulong Iyotman. Diba? Walang kaso, mga kababayan. Bakit i-raid yung bahay? Para kayong mga tanga. Gumagawa lang kayo ng kwento para sabihin lang nila, mga ka-GPnatics, na ginigipit nyo yung mga Duterte kasi talo na kayo. Kasi alam nyo, makakabalik na sila sa pwesto. Something like that, mga ka-GPnatics. Mismong kapulisan na nga nagsabi, oy, hindi totoo yan, walang ganyan. Hindi kami magre-raid dyan. Bakit kami magre-raid? Anong kasalanan ni Pulong? Kaya lang, anong problema nito, GP? Bakit mo pinapalabas? Bakit nyo kino-content? Mga kababayan, ito ay alarming scandal. 'Di ba? Sabihin nyo po sa akin kung tama ako. Kasi ito ay, kumbaga parang yung katahimikan ng tao. 'Di ba? Ito ay nagdudulot po, mga kababayan, ng hindi lang unjust vexation 'di ba? Nagdudulot po ito ng pagpapanik ng mga tao dahil sa ginagawa nila ito. Ito ay maliwanag na fake news. Hindi natin alam kung bakit sila maghahalughog. Kasi alam natin pagka naghalughog ka or na pumasok ka sa property ng may property, kailangan meron kang legal na dokumento na hawak. Bobo ka rin Bobo ka talaga, Dada. Alam mo yung sinasabi mo, 'di ba? Dapat binerify nyo muna. Okay, sabi mo dokumento, 'di ba? Unang-unang gagawin mo, mga kababayan, kapag may search warrant. Ito po, tandaan po natin, mga ka-GPnatics. Ang unang nyo, 'di ba kakampi nyo naman yung mga judge diyan sa Davao? Bakit hindi kayo diyan pumunta at magtanong kung meron bang search warrant na kinuha ang PNP sa inyo? 'Di ba? Para kay Pulong Duterte. Yun ang una mong gagawin. Mag-iisip ka, mga ka-GPnatics, kung legalidad ang pag-uusapan, you should go to the court first. Titingnan mo ngayon, i-verify mo, oy, meron bang kinuha na search warrant? Yung PNP para kay Congressman Pulong. Ganon. Mga kababayan, kayo, nag-isip na kaagad kayo na isi-search yung bahay ni Kong Pulong, wala naman siyang kasalanan, utot. Yung mga legal na dokumento na yan, kailangan galing yan mismo sa korte. Kung galing sa korte, dapat may kaso. Alam naman natin. Bakit hindi nyo binerify sa korte? Ikaw na nga nagsasabi, dapat galing sa korte. Bakit hindi nyo binerify sa korte? Tanga, tungang. Kaso si Pong Pulong na kailangan nilang puntahan pa yung bahay niya or pasukin yung bahay niya. Katulad ng ng yang sa KOJC, yung human trafficking kuno, si Franz Castro, di ba? Guilty yan sa
kaso ng pag-aabuso sa mga kabataan, child abuse. O yung NPA, di ba? Yan ang mga totoong mga human trafficker. So dapat yung mga Makabayan Black na sinasabi na sila yung mga nagre-recruit para umakyat sa bundok yung mga kabataan sa eskwelahan, dapat yan mga properties na pinapasok at pinibisita, lalong-lalo na yung mga napapabalitang nagnakaw, yung diniliberan ng mga mali-malitang pera. Dapat sila ang binibisita ng gobyerno to dahil pera ng taong bayan yan. Alam nyo mga ka-GP Natics kung saan sana napupunta yung kanilang mga sinasabi, no? Pero Sir Nelson Tolin, tama ka. Ganito kasi ang PR ng mga Duterte. Dalawa lang yan mga ka-GP Natics. Gusto nila mangyari, sila ay laging napag-uusapan. Bakit? Sa paanong paraan? Lagi naman silang nabubutata, GP. Yun nga ang yun nga ang point dito mga kababayan, mga ka-GP. Walang pakialam ang mga Duterte whether yan po ay positive or negative para sa kanila, ay go lang sila ng go. Bakit kanyo? Ang ayaw nila, yung sila po ay mawala sa sirkulasyon ng mga balita. Ang gusto nila mga kababayan ay lagi po silang laman ng balita para laging pag-uusapan. Alam nyo naman, syempre mga ka-GP Natics, pag ganyan, matitipid ka na rin sa di ba? Sa pagpo-promote ng pangalan mo. Maaga pa lang, alam naman natin si Sara Duterte, maaga pa lang nagproklama na mga kababayan ng pagtakbo sa 2028 presidential election. So ito ay isang strategy. Kahit nung bago pa makulong si Digong Duterte, gusto nilang mangyari, lagi silang laman ng balita. Kahit nasusupalpal si Sara, mga ka-GP Natics, kahit na tawag dito, nabubuking ang kanyang katangahan, ang kabubuhan, wala yan sa kanila. Sabi nga niya, wala akong pakialam. As long as masisira ko sila, kahit mali ang sasabihin ko, wala akong pake. Ibig sabihin, desperado ang mga ito. Diba? Ibig sabihin, mga ka-GP Natics, marumi ang kanilang taktika. Gusto lang nilang pag-usapan, wala silang pakialam. Oh, diba, Sir Tony? Ganun naman talaga eh. Yan ang napapansin ko sa kanila. Basta ang mangyari, mapag-usapan lang sila, mga kababayan. Kasi kapag sila po ay nabubuking, kapag sila po nalalaman ng kabubuhan at katangahan ng mga Duterte, parang pinapalakpakan pa rin ng mga DDS yan. Tuwan-tuwa pa rin. Sasabihin lang ng mga yan, hindi, nagpapatawa lang yung tao. Hindi, ano lang yan, style lang niya yun, yung magtanga-tangahan, visit. Talagang at sana nga mga ka-GP Natics, dahil nagsarita na rin po ang kapulisan na walang katotohanan na i-raid ang bahay ni Kong Pulong, sana kung sino po mga kababayan ang nagpapakalat or nagpakalat ng issue o balita na fake news na ito, mga kababayan, dahil ito ay masasabi po natin, ginagawa nila na parang gusto nila magpanik, magalit ang taong bayan sa administrasyon dahil gusto nila sabihin, palabasin na ginigipit lagi ang mga Duterte. Dapat bigyan nyo ng ultimatum, dapat bigyan nyo rin ito ng aksyon para magtanda, madala at mga kababayan, umiyak ang mga kolokoy na to. Diba? Wala eh. Walang kadala-dala. Ito, yabang lang to. Malaki lang katawan nito pero walang utak to. Nung sa KOJC nga, napanood ko yun, mga kababayan eh. Yabang-yabang niya eh. Nung nakalanghap ng tirgas, mga ka-GP Natics, sabi niya, wag na po, tama na po. Wag naman. Sabi niya, nung una, dadagukan daw niya yung mga pulis. Diba? Nung nakalanghap ng tirgas, wag na po. Tama na po. Wag naman. Parang bata, mga ka-GP Natics na Diyos ko. Ganyan ang gawa nila ang mang-urot ka-GP. Oo nga, Sir Nelson Tolin. Talagang mga kupal talaga yung mga yan eh. Diba? Hindi nga dapat natin pagpapatulan yung mga yan, pero mga ka-GP Natics, mas maganda na na-expose natin yung mga kalukuhan, mga kagaguhan ng mga DDS na mga yan.
Bakit hindi pa kayang hulihin ang mga nagpapakalat ng fake news? Kasi mga ka-GPnatics, alam nyo, ang nangyayari kasi dyan, tayo ay may due process. Hindi naman kagaya ni Digong yan eh. Nahulihin lang ng hulihin, basta-basta na lang. 'Di ba? Dumadaan sa due process yan. At alam naman natin, mga ka-GPnatics, ang gagamitin ng mga yan, yung freedom of expression palagi. Alam natin na hindi yan absolute, pero nagagamit nila ng nagagamit yan. At mapapera yung mga yan eh. Oo. Tama di ba, Sir Tony? Napanood natin yon. Oo. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming. Magkita-kita po tayong muli, mga kababayan. Enjoy po kayo ha, kung saan po kayo naroon ngayon, kung ano man po ang ginagawa ninyo, kung kayo po ay kasama ninyo ang inyong mga pamilya, mag-enjoy po kayo mga ka-GPnatics. At syempre, halagaan nyo po yung pamilya natin. Yung pamilya po ninyo, mga kababayan, dahil alam nyo na ang pagsasama ng pamilya, yung pagiging masaya, minsan nag-aaway pero hanggang dun lang sana. Di ba? Thank you po muli sa inyong lahat mga kababayan. Magandang hapon po. Bye! Mapepera GP, saan